Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. You created me with tenderness in my mother's womb. Then you watched me grow and fly on my own. Then you gave me wisdom that I'll never find in this world. You showered me with grace, gave me faith, love, and hope. Chapter of my life, all the things you taught me are buried in my heart. You taught me life will not be perfect, that sometimes I may cry. Hurdles will be on my way, but always find a smile, because you're giving me the greatest gift for life. It's the gift of music from you, my God. Now every time I sing, I know you're listening. Each note I play, you gave them to me. The voice you gave me is only for your name. And when I sing to the earth, heaven is listening to. Chapter of my life, all the things you taught me are buried in my heart. You taught me life will not be perfect, that sometimes I may cry. Hurdles will be on my way, but always find a smile, because you're giving me the greatest gift for life. It's the gift of music from you, my God. I thank you for everything you have given in my life. I thank you for the love I have in my heart. But I am most grateful for the gift I had. It's the gift of music from you, my God. Now every time I sing, I know you're listening. Each note I play, you get
is listening to. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Malaking kagalakan po sa amin na kayo ay maging kapatid namin kay Kristo. Kagalakan na nagpaginhawa po ng aming pakiramdam, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Maraming bagay po ang dapat ninyong matandaan sa mga mapag-aaralan. Malaking tulong po kung makapagtatala kayo. Asahan din po ninyo ang pagtatanong ng inyong mga tagapangalaga at ng inyong mga tagapangasiwa upang matiyak na hindi ninyo napalagpas ang mahalagang aral ng gabay na ito. Yamang kayo po ay nakahanda na, atin na pong pasisimulan ang pag-aaral. Ang gabay ng Kristiyanong ganap bilang una ay pinamagatan ang vision at mission ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay may tiyak na tinutungo. Isang kalagayan na ang Panginoong Diyos ang nagtakda. Siya rin ang naghanda ng paraan upang maabot ng Iglesia ang takdang ito. Bilang kaanib sa kabanal-banalang Iglesia, mahalaga na maalaman at maunawa natin ang vision at mission. Ang vision, batay sa Strong's Hebrew and Greek Bible Dictionary, ay kauzon sa wikang Ebreo. May tiyak ito na kahulugan na sight o pananaw, a dream o pangarap, orakel o pangitain. Kung itutulad po natin ito sa naglalakbay, ito po yaong destinasyon na nais nating marating. Kung itutulad sa gumagawa ng bahay, ito yaong inaasam na larawan ng bahay na nais nating magawa. Tiniyak ng kataas-taasang Diyos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng vision o pangarap sa pamamagitan po ito ng pagtuturo ng Biblia.
Dahil ito ang nagbibigay ng direksyon sa isang bayan o isang bansa. Kung wala nito, ang bayan ay mapapasama o mapapahamak. Ayon po sa Proverbs chapter 29 verse 18, "Where there is no vision, the people perish." Sa pamamagitan ng mga talinhaga ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay maliwanag nating mauunawa ang kanyang vision para sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi o mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Pagkatanghal, ito ang magiging maluwalhating kalagayan ng kanyang kaharian o ng kanyang kabanal-banalang iglesia. Ang pagdami ng mga kaanib nito ang nangangahulugan ng pagkaligtas ng maraming kaluluwa. Kaya't maliwanag na nasusulat ang kalooban ng Diyos sa vision na ito. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Kaya't ang vision o pinapangarap nating makamtan na inihanda ng kataas-taasang Diyos buhat pa ng walang pasimula para sa kabanal-banalang iglesia upang siyang magtulak sa atin sa mga pagsisikap sa paggawa ay ito. Ang kabanal-banalan ay matatanghal sa kapurihan at kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. The Most Holy Church will be exalted for the glory of the Most High God. Gaya ng agila, tayong mga magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ay walang pagkapagod na maghihintay at masayang gagawa para sa kaganapan ng vision na ito. Kung ang vision ang larawan na ating inaabot, ang mga tiyak na paraan na inihanda ng Diyos na ating gagawin upang ito ay ating marating ay tinatawag na misyon. Inihahayag ng misyon ang mga bagay na gagawin, kung paano ito dapat na magawa at papaano ito dapat na maipagtapos sa kaganapan ng ating vision. Ang ating mission, batay sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay mababasa po natin sa Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Batay po sa talatang ito, ang ating mission statement ay ito: ang ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit sa buong mundo, magbunga, alagaan at tiyakin na ito ay mananatili at magiging isang banal na bansa na kumikilala sa Panginoong Kristo Jesus na kanilang Panginoon na may pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ang misyon na ito ay tinatawag sa kabanal-banalang iglesia na Abimib, ang binhi ng isang mundo, isang bansa. Sa kaganapan ng hangarin na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, tayong magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay buong pagkakaisa na nagtataguyod ng mga ministeryong nagsusulong ng ating misyon. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: mga ministeryo ng pag-akay ng kapatid sa mga kaanak, kaibigan at mga kakilala na hindi pa kapatid sa kabanal-banalang iglesia, gaya ng Bethel Evangelization na isinasagawa sa tahanan ng kapatid. Ang Akay Agape na itinakdang pang-iglesia, kampo at sakop. Ang kabanal-banalang krusada na isinasagawang pangpastulan na pinangangasiwaan ng mga matatanda sa iglesia. Maaari din na gawin ang pag-akay sa mga takdang pagkakatipong pagsamba at mga pagpapasalamat.
Tanging handog na misyunin o THM ang tawag natin sa naaakay na magpamisyon o maturuan ng aral ng Diyos. Kung walang pagkakataon ng ating THM na tumungo sa mga gawain ng ating pagpapahayag, atin silang pinupuntahan sa tahanan kasama ang ating mga mangangaral upang doon sila maturuan ng mga aral ng Diyos. Upang maginhawa mong magawa ang pag-akay o pagti-THM, ang pangangasiwa ng kabanal-banal na iglesia ay naghahanda ng mga paraan upang sa pasimula ay maipakilala mo ang iyong pananampalataya at makabahagi sa misyon. Ang ilan sa mga tulong na paraan upang makapag-akay ay ang mga sumusunod: mga radio programs, mga TV programs, Godward Magazine, Daily Reflection Booklet, social network, gaya ng official na website ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, YouTube channel, Facebook page at premiere. Muli, ipinapaalala kapatid, ang mga halimbawang nabanggit ay tulong ng mga paraan lamang. Pagkatapos na mahikayat mo ang iyong kapwa na mapakinggan o mapanood ang ating mga programa sa radyo, telebisyon at social media, pagkatapos niyang mabasa ang ating mga babasahin, lubhang kailangan ang iyong tuloy-tuloy na pag-akay upang manampalataya siya hanggang sa siya ay mabautismuhan. Ang slogan na isang kapatid, isang bunga ay madalas nating maririnig sa ating mga tagapangasiwa. Ito ay paraan ng pagpapaalala sa atin ng ating mahalagang bahagi sa kabanal-banalang iglesia na mababasa natin sa 1 Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Dahil sa pagsunod ng mga nauna sa iyo at itinaguyod ang isang kapatid, isang bunga, natawag ka sa kabanal-banalang iglesia. Nakasalalay naman sa mga kamay mo, kapatid, ang kaligtasan at pagkatawag ng iba, lalo na ay ng mga kapamilya mo, mga kamag-anak at mga kakilala na hindi pa natin kapananampalataya. Dahil pang buong mundo ang scope ng ating misyon, ang ating gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi maitataguyod ng ministeryo ng pag-akay lamang ng bawat kapatid. Dahil dito, isinasagawa natin ang lalong malaking hakbang ng pangangaral, ang pagsusugo ng mga manggagawa sa iba't ibang dako at mga bansa na tinatawag na ministeryong Kampay Agila. Dahil maraming dako na sa Pilipinas ang nasuguan ng Kampay Agila at nagtagumpay, ang lalong malaking hamon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay nasa pagsusugo sa iba't ibang mga bansa. Ang malaking gugulin sa pagtataguyod ng Ministeryong Kampay Agila at ng iba pang hakbang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay naitataguyod ng kabanal-banalang iglesia dahil sa pagtatapat ng maraming kapatid sa doktrinang pag-iikapu, pagti-THP at pag-aabuloy. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ikawalo ng buwan ng AO, Araw ng Adonai. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin at sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin, mga minamahal na kapatid, binabati ko po kayong lahat ng kapayapaan. Awitin natin na may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Siyot.
Maaari na po tayong magsiupo mga kapatid at sa bahagi pong ito, atin pong italaga at ihanda ang ating mga sarili sa gampaning ito. Sama-sama po nating awitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon. Mauna po nating awitin ang likhawit ng taon, ang likhawit na My God, You Are Wonderful. Pagkatapos po nito ay ang 2 bilang mula po sa ating mga himno espiritual. From eternity,
lagi mong inaalalayan, lagi mong inaalalayan sa mga paglingan. Pasasalamat ay hindi sapat. Pagbalimang lubos, iyong hinahanap, El Elyon. Akayin mong ganap, El Elyon. Akayin mong ganap. Salamat po, Hari, salamat sa lahat. Aming kaluluwa'y laging nakalapat. Ngayon at bukas, sa'yo'y magtatapat. Magpakailanman, paglilingkod ng Bangaladesh. 1,001 pagpupuri ang sa'yo ay igaganti. Palaging lumulas sa aking mga labi. Ikaw, O Diyos, ang aming halik. Salamat po, Hari, salamat sa lahat. Aming kaluluwa'y laging nakalapat. Ngayon at bukas, sa'yo'y magtatapat. Magpapailanman, maglilingkod ng Sa bahagi pong ito, muli ang lahat ay inaanyayahang tumayo. Atin pong awitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, kapanabay ang pagpasok sa ating kalagitnaan, ang sugo ng kataas-taasang Diyos upang basahin sa atin ang mga salita ng pagpupuri. Ating tanggapin ang isa sa mga ministro konsagrado sa loob ng kabanal-banalang iglesia, ang ating minamahal at ginagalang, ang kapatid na Isakar, Brother Louie Maglalang. Sa banal na pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin,
sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin. Kayo pong lahat, mga minamahal na kapatid, ay aking binabati ng kapayapaan. Atin pong dinggin ang papuri at pagpapasalamat sa kataas-taasan Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa. Ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid, at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawan tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ang sanlibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Tayo po ay tudulog sa Panginoon upang ipagtagubili ng ating pong banal na pananambahan. At tayo po ay pangungunahan ng isang diakonesa mula po dito sa Sack of Virtue, ang ating minamahal na kapatid na Melody. Samantala, awitin po muna natin ang likhawit ng pagdulog.
Aba, Ama naming Hari, Diyos na sa amin nagpapahiram ng buhay at kalakasan. Ikaw na Diyos na nakapangyayari ng lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon naming Diyos na walang sawang nagpapala sa amin, nagkakaloob sa amin ng pangangailangan namin sa buhay na ito. Panginoon naming Diyos, naririto kami na iyong mga anak, inihanda ang aming mga sarili sa gagawin naming pananambahang ito. Bago po ang lahat, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakamali, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakasala. Panginoon naming Diyos, linisin mo ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang aming mga puso at isipan. Maging karapat-dapat kami sa gagawin naming pananambahang ito. Amang Diyos, ipinagtatagubilin namin sa iyo ang gagawin naming pananambahan. Nawa, Panginoon, buklodin mo kami ng iyong spirito. Pagkaloob mo sa kakasakapanin mong mahanaim ang karunungan at ang iyong banal na espiritu upang maipadaloy niya sa amin ang mga aral na nagmumula sa iyo. Amang Diyos, ipinagtatagubilin namin sa iyo ang buong iglesia, ang buong kapatiran, lalong higit ang aming MPL. Pahirabin mo pa siya ng mahabang buhay at kalakasan. Pagkaloob mo pa sa kanya ang mga karunungang espiritual, ang kalakasan ng lupang katawan, maipaglingkod niya pa ito sa iyong banal na iglesia. Maging kasangkapan pa siya sa pagtulong sa aming magkakapatid sa pag-akay sa kasakdalan ng mga paglilingkod. Amang Diyos, ipinagtatagubilin din namin sa iyo ang mga kapatid namin na nagwawalang bahala sa mga ganitong pananambahan. Ama, maawa ka po sa kanila. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Lagi niyo po silang paalalahanan. Ipaalala mo na ito ang aming mga katungkulan, ito ang aming purpose, kaya kami nandito sa lupa, kaya pinahihiram mo kami ng buhay at kalakasan. Mapaglingkuran ka namin at mapasalamatan ka. Amang Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala mo sa buhay namin. Ama, salamat sa agape mo, sa kapila ng aming mga kahinaan. Patuloy mo kaming inaabot. Patuloy mo kaming niyayakap ng iyong banal na espiritu. Salamat sa mga ganitong pananambahan. Salamat sa walang sawang pagtuturo sa amin. Ang dalangin namin, Panginoon, sa huling panahon na ito, makapanatili kami sa mataas na antas ng paglilingkod, sa matibay na pananampalataya. Lagi mo kami, Panginoon, na pagkakalooban ng mababang puso, ng lakas ng loob, na maging kasangkapan kami sa pagtatanghal ng iyong kabanal-banalan. Panginoon, alam mo na nasa iba't ibang dako kami, magkakahiwalay kami sa katawang lupa. Ngunit dahil sa agape, dahil sa mga aral na itinuturo mo sa amin, binubuklod mo kami ng iyong banal na ebanghelyo. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga pagtulong at paggabay mo sa buhay namin. Ang dalangin namin na makapanatili kami hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Kasangkapanin mo kami sa pagkakaloob, maging bukas palad kami sa pagtulong, maging bukas palad kami sa mga gawain sa iglesia. Bigyan mo kami ng mababang puso at pusong masunurin. Panginoon, tulungan mo kami na magawa namin ang lahat ng mga aral na siyang itinuturo mo sa amin, lalong magpatibay ng aming mga pananampalataya. Ipinagtatagubilin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa paglilingkod. Nawa, buksan mo ang mata ng kanilang puso. Kahabagan mo sila, Panginoon. Maakay namin sila sa iisang tunay na paglilingkod. Sa iyo po namin ipinagtatagubilin ang pananambahang ito. Sumasampalataya na dinirinig mo ang aming mga kahilingan. Papatawarin mo kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Sa iyo namin
ipinagtatagubilin at ipinagpapasalamat ang lahat sa aming buhay. Sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Sa bahagi pong ito, akin pong inaanyayahan ang mga kapatid na nagtalaga ng kanilang kalooban upang magpasalamat at magtagubilin sa Panginoon. At muli, atin pong tanggapin ang ating minamahal at ginagalang ang kapatid na Isakar upang mga siwa sa gawaing ito. Sa bahagi pong ito, mga minamahal na kapatid, akin pong inaanyayahan ang sino mang nagnanais maghandog ng pagpapasalamat sa Panginoon. Gayon din, ang nais magtagubilin sa Panginoon ng kanyang mga alalahanin ay mangyari pong lumapit sa dakong unahan at kayo po ay magsiluhod. Babasahin ko po ang mga talatang ito at ito nawa ang maging laman ng inyong puso't kalooban at lumagay kayong gaya ng kayo mismo ang nagpapailang lang ng mga salitang ito sa ating Diyos. Aking iniibig ang Panginoon, sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at mga kahilingan. Sapagkat kanyang ikiniling ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya, samantalang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang mga kabagabagan at maraming kalungkutan, ngunit di ako nawalan ng pag-asa. Ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Dininig ng Diyos ang aking panalangin sapagkat siya'y mapagbiyaya at matuwid. Oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak. Sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan, iningatan niya ang aking mga paa sa pagkabuwal at ang aking mga mata sa pagluha. Sapagkat muli niya akong isinapit sa araw ng aking kapanganakan, pinagaling niya ako sa aking naging karamdaman. Pinagpala niya ako sa iba't ibang paraan ng aking buhay. Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, ano ang ihahandog ko sa Panginoon? Akin ngang kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa Panginoon. Aking babayaran ng mga panata ko sa Kanya at aking ihahandog ang hain ng pasasalamat. Sa Kanya ilalaga ko ang aking buong pagkakatiwala. Siya'y aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buo niyang bayan, sa makatwidbagay sa bahay ng Diyos, na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Aba, Ama, ikaw na aming Diyos, pinakamakapangyarihan. Sa bahagi pong ito ng aming pagkakatipon, naririto ang mga anak mo na nag-aalay ng pagpapasalamat sa iyo. Dala-dala ang kanilang mga handog, katunayan ng kanilang pagtanaw ng utang ng loob sa lahat ng mga pagpapala, pagliligtas na ginawa mo sa kanila. Narito sila, Ama, upang pagpailang lang sa iyo ng kasiyahan ng kanilang mga puso. Magpailang lang sa iyo ng mga pagpapasalamat. Nais nilang ipakita ang kanilang pagkilala sa iyo sapagkat walang ibang pinanggagalingan ng mga pagpapala na aming tinatanggap kundi ikaw na Diyos na makapangyarihan.
Dahil dito, Ama, hindi na namin iisa-isahin ang mga pagpapalang iginawad mo sa kanila. Subalit sumasampalataya kami na ikaw ang Diyos na nakakatalos ng aming mga puso, ang laman ng aming mga kalooban. Sana'y tanggapin mo ang mga pagpapasalamat na ito. Kalakip ang kanilang mga handog. At sana'y patuloy mo silang dinggin sa kanilang mga kahilingan upang lalo pa silang magsitibay sa kanilang pananampalataya. Gayun din po, narito ang iba naming kapatid na humihingi ng tulong sa iyo. Sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinanghihinaan kami ng aming kalooban. Nalilito kami kung dumarating ang mga pagsubok na waring mabibigat sa amin. Kaya nga, Panginoon, magdalang habag ka sa mga anak mong naninikluhod. Dumudulog sa iyo alang-alang po sa kanilang mga kaluluwa. Pagalingin mo, Ama, ang may mga karamdaman. Bigyan mo ng lunas ang kanilang mga sakit. Ibalik mo ang kanilang kalakasan upang nang sa gayon ay magamit pa nila ang kanilang mga buhay sa pagtupad ng kanilang mga ministeryo. Sana'y bigyan mo ng kasagutan ang may mga katanungan. Bigyan mo ng solusyon ang may mga suliranin upang sama-sama kaming lahat, Ama, magbalik sa kasiglahan ng mga paglilingkod na hinahanap mong magawa ng bawat isa sa amin. Patibay kami sa pag-asa. Nakikinig ka sa amin. Tinatanggap mo ang mga nagpapasalamat at diringgin mo ang mga nagtatagubilin. Babasbasan mo silang lahat sapagkat ito'y dalangin namin sa iyo. Sa marangal mong pangalang Diyos, Kristo Jesus, aming Hari, aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa inyo pong pagpapasalamat at pagtatagubilin, tanggapin po ninyo ang basbas ng kataas-taasang Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang maliit na alipin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ingatan kayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang maamong mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Katiwasayan ng pamumuhay sa maligalig na sanlibutan ito. Higit na nga ang kapayapaan ng puso sa mga paglilingkod sa dakilang hari. Ganito niya kayo pinagpapala mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ating tanggapin ang mga minamahal na mga awit ng Sion sa kanilang handog na likhawit.
Muli, ang lahat po ay pinaalalahanang tumalagang lubos sapagkat sumapit na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan niya sa kanyang isinugo sa atin sa araw na ito. Muli, ang ating minamahal at ginagalang ang kapatid na Isakar. Kapayapaan pong muli ang sumainyo, mga minamahal kong kapatid. Atin na pong pagsaluhan ang inihandang biyaya ng Panginoon bilang pagkain ng ating mga kaluluwa, ang pakikinig ng mensahe ng Hari. Ang mundo na atin pong ginagalawan ngayon ay nakahilig na sa masama. Nasusulat po yan sa unang Juan 5:19. Ang mga tao ngayon ay abala sa maraming mga bagay. Paghahanap sa lapi, pag-aaral, panonood ng social media, at iba pa. Hindi naman po mali ang paghahanap sa lapi sapagkat ito po ay kailangan natin para matustusan ang ating mga pangangailangan. Mahalaga rin ang pag-aaral sapagkat bukod sa ito ay maituturing na kayamanang hindi nananakaw, ito rin ay kahingian kapag ang tao ay naghahanap ng pagkakakitaan. Hindi rin naman masama ang social media. Katunayan, ang ibang programa ng kabanal-banalang iglesia ay mapapanood sa social media. Kung gayon, kailan nagiging masama ang mga bagay na nabanggit? Kapag ang tao ay nawawala ng panahon sa pakikipag-ugnayan sa Diyos na lumikha ng lahat. Yun ang dahilan kaya nagiging masama ang mga nabanggit sa atin. Kapag ang tao ay hindi na kumikilala sa tunay na Diyos na tagapagligtas. O kung kilala man siya ng ilan, mas malamang na mali pa rin ang pagkakilala sa Kanya. Para matutunan ng tao o makilala ang isang bagay, kailangan mag-ukol ng panahon upang ito ay pag-aralan. Wala pong natuto na hindi naman nag-aral. Ang isa sa paniniwala ng tao na dapat maitama ay kung ilan ang tunay na Diyos at kung sino siya. Sa taong ito na pinamagatang the Alpha and the Omega, pag-aaralan natin ang tunay na Diyos at ang kanyang mga katangian upang hindi tayo matulad sa maraming tao na hindi siya kilala dahil walang panahon na kilalanin siya at kung meron man, mali pa ang pagkakilala sa Kanya. Ang pamagat ng aralin sa araw na ito ng Adonai, 8 ng Marso o buwan ng AO 2026 ay si Kristo Jesus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang tao simula pa ng una, itinuturo na sa kanila ng Panginoon na siya lamang ang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Pero dahil nagtuturo din naman si Satanas na may iba't ibang Diyos na maaaring sambahin, ang mga tao ay nagkaroon ng kalituhan. Marahil ay naaalala pa natin ang pagsamba ng mga Israelita sa guyang baka na sila mismo ang lumikha.
Tinawag silang bayan ng Diyos pero mayroon pa rin silang duda sa pagliligtas ng tunay na Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Ang isang pamosong pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ay ang paghati sa dagat upang makatawid ang kanyang bayan na hinahabol ni Faraon. Pero hindi pa rin sila sumampalataya. Sa halip ay nagsisamba sila sa ibang mga Diyos. Kahit nagpatuloy ang pagtuturo ng Diyos sa kanyang mga kasangkapan na mga propeta na siya lang ang nag-iisa at tunay na Diyos, hindi pa rin natuto o sumampalataya ang maraming tao, maging ang kanyang bayang Israel. Dahil dito ay nagpasya ang Diyos na bumaba sa lupa sa pangalang Kristo Jesus upang siya na mismo ang magturo ng katotohanang siya lang ang Diyos na tagapagligtas at wala ng iba na dapat kilalanin ang buong nilalang. Sa kasawiang palad, hindi pa rin pinakinggan ang Panginoon o tinanggap ng mga tao kahit nga ng sariling kanya. Ginawa niya ang dakilang misyon hanggang sa siya ay isakdal, parusahan, at sintensyahan ng parusang kamatayan doon sa krus. Balikan natin ang mga sumunod na nangyari matapos ang misyon ng Panginoon dito sa lupa. Ayon sa Biblia, ano ang naging kalagayan ng Panginoong Kristo Jesus matapos ang kanyang pagkakatawan tao? Mababasa po natin ang kasagutan sa Marcos 16:19. Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Sa mga huling oras ng Panginoon dito sa lupa, ibinigay niya sa mga alagad ang dakilang kahalalan o yung Great Commission. Ibinilin sa kanila na magsiyaon sa sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal upang makilala siya ng mga tao na Diyos na tagapagligtas. Matapos niya silang kausapin, ayon sa talata, ay umakyat na siya sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Kung karunungang pantao ang paiiralin, lalabas na iba ang Panginoong Kristo Jesus sa Diyos dahil ang wika, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Ano po ba ang tinutukoy na kanan ng Diyos na kung saan ang Panginoong Kristo Jesus ay lumuklok? Exodo 15:6. Ang iyong kanan o Panginoon ay lumuluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan o Panginoon ay dumudurog ng kaaway. Ang tinutukoy na kanan ng Diyos kung saan lumuklok ang Panginoong Kristo Jesus ay ang kanyang orihinal na kalagayang makapangyarihan Diyos. Ayon sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, 2:6-7, nang magkatawang tao ang Panginoong Kristo Jesus, hinubad niya muna ang kanyang pagka-Diyos upang magawa ang kanyang misyon. Kaya nakita siya ng mga tao. Tumahan siya sa gitna nila at nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi kasi maaaring bumaba sa lupa ang Diyos sa kanyang orihinal na anyo, sapagkat mamamatay lahat ang makakakita sa kanya. Kaya ang kahulugan po ng mga salitang
ang Panginoong Kristo Jesus ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ibig lang sabihin ay bumalik na siya sa kanyang orihinal na kalagayan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nota, hindi ibig sabihin nang ang Panginoong Kristo Jesus ay narito sa lupa, ay tumigil ang pag-iral ng Diyos. Hindi po ganon. Nanatiling siya ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao lamang. Siya po ay nasa lahat ng dako. Omnipresent God. Hindi lang niya ginamit ang kanyang full authority o power nang siya po ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawan tao lamang. Kaya ang tinutukoy na kanan ng Diyos ay ang kanyang kapangyarihan. Gaano siya kakapangyarihan? Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumudurog ng kaaway. At walang sino mang makapananaig laban sa kanya. Kaya tandaan, kapag sinabing kanan ng Diyos, hindi ito tumutukoy sa literal na kanan na ang katapat ay kaliwa. Bukod sa kapangyarihan, ang kahulugan ng kanan ng Diyos. Ano pa ang tawag dito? Mateo 25:31. Ang bagong ang Biblia. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Bukod sa luklukan ng kapangyarihan, ang kahulugan ng kanan ng Diyos, tinatawag ding luklukan o trono ng kaluwalhatian. Ibig lamang sabihin, hindi lamang siya Diyos na makapangyarihan, tinatawag din siyang Diyos na maluwalhati. At ang maaari lamang maupo o lumuklok sa trono o upuan ng kapangyarihan o kaluwalhatian ay nag-iisang Diyos na si Kristo Jesus. Kung gayon, ano ang kahulugan ng mga salitang ang Panginoong Kristo Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos? Mateo 26:64, God's Word. Jesus answered him, "Yes, I am. But I can guarantee that from now on, you will see the Son of Man in the highest position in heaven. He will be coming on the clouds of heaven." Ang kanan ng Diyos na siya ring luklukan ng kapangyarihan at kaluwalhatian ay ang pinakamataas na posisyon sa langit, supremo. Kaya nga tinatawag siyang Most High God, El Elyon, o kataas-taasang Diyos. Sa luklukang yaon, nanggaling ang kataas-taasang Diyos bago siya bumaba sa lupa sa pangalang Kristo Jesus. At doon din sa luklukang yaon, naupo siyang muli matapos ang kanyang pagkakatawan tao. So, paano ipinakita kay Apostol Juan ang luklukan na pinakamataas sa langit? Sa Apokalipsis, mababasa sa Kapitulo 4, ang mga bersikulo ay 2 hanggang 3. Pagdakay napasa espiritu ako, at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Sa pamamagitan ng pangitain, hindi kasi pwedeng ipakita ng gamit ang bilad na mata. So, sa pamamagitan ng pangitain, ipinakita kay Apostol Juan ang luklukang pinakamataas sa langit. At hindi lamang ang luklukan ang kanyang nakita, kundi
maging ang nakaupo sa mataas na luklukan ay nagawa niyang ilarawan. Kung pagsasama-samahin ang mga batong pinagtularan ni Apostol Juan, sa nakita niyang nakaupo, ang mga ito ay pawang makikintab at nakasisilaw sa paningin. Kaya ang nakita ni Apostol Juan na nakaupo sa mataas na luklukan ay may makinang at maluwalhating anyo. Tanong, sino ang nakaluklok sa upuang ayon sa pangitain ni Apostol Juan? Apokalipsis 4:8. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Ayon kay Apostol Juan, ang nakaluklok sa mataas na upuan na araw-araw o araw at gabi ay pinupuri ng mga nilalang na may pakpak na kung liliwanagin ay mga anghel. Siya ang Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Paano ito naging ang Panginoong Kristo Jesus? Siya yung tinutukoy na nabuhay na mag-uli at siyang darating sa takdang araw. Ang Panginoong Kristo Jesus, ang Diyos na nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain na nakaluklok sa makapangyarihan at maluwalhating luklukan doon sa kalangit-langitan. Paano sinasamba at pinaglilingkuran ang Panginoong Kristo Jesus sa kanyang luklukan sa langit? Apokalipsis pa rin, 4:9 hanggang 11. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ay pinaglilingkuran ng mga nilalang doon sa langit sa pamamagitan ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat. Siya ay sinasamba nila na nangagsasabi, walang iba na dapat sambahin. Sinasamba nila at kanilang sinasabi, Marapat ka, O Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at kapurihan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Ganito rin ang matuwid na pagsamba sa Panginoong Kristo Jesus ng kanyang mga nilalang dito sa sanlibutan, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Walang iba na karapat-dapat sa pagpuri at pagsamba na noon pa ay ginagawa na ng mga anghel. Ginagawa nila ito sa nakaupo sa luklukan sa makatwid ay ang Panginoong Kristo Jesus. Ano ang karaniwang ipinagkakamali noon pa man ng mga bumabasa ng mga banal na kasulatan tungkol sa pagkakilala sa Panginoong Kristo Jesus? Mateo 22:41 hanggang 46.
Habang nangagkakatipon nga ang mga Pariseyo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? At wala sino mang nakasagot sa kanya ng isang salita. Ni wala sino mang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. Ang mga Pariseyo ay bihasa sa kautusan sa mga kasulatan. Kumbaga sa panahon natin, mga Bible scholars o mga students of law, intelihente, matatalino, at maalam. Subalit, nang tanungin sila ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang kalagayan, ang pagkakilala sa kanya ay anak lamang ni David o nagmula lamang sa lahi ni David. Hanggang doon lamang ang abot ng kanilang kaalaman. Pagpapatunay na wala sa taas ng pinag-aralan, mauunawaan o maiintindihan ang tunay na kalagayan ng Panginoong Kristo Jesus. Bagaman bihasa sa kautusan at sa mga kasulatan ang mga Pariseyo, hindi nila maipaliwanag sa Panginoon ang kanilang akala o paniniwala sa tunay niyang kalagayan. Paano niliwanag ng Panginoong Kristo Jesus ang tungkol sa kanya at kay David? Apokalipsis 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa ubaga. Dito'y ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na siya ang ugat at supling ni David. Ugat, sa makatwid ay pinagmulan o lumikha kay David. Supling sapagkat ang lahi ni David ang kanyang pinili sa kanyang pagkakatawan tao. Ibig lang sabihin, siya ang Diyos na lumalang kay David at siya rin ang Diyos na nagkatawang tao sa lahi ni David. Mahirap po bang gawin nyo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ano pa ang pangyayari sa Biblia na kinikilala ang Panginoong Kristo Jesus? Bagaman siya ay lumagay bilang anak. Lucas 1:43. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sa talatang ito ay nagsasalita si Elizabeth na noon ay ipinagbubuntis pa lamang si Juan Bautista. Bumisita sa kanya si Birheng Maria sapagkat sila'y magkamag-anak at si Maria ang magsisilang sa Panginoong Yesus. Bagaman katatanggap pa lamang ng balita ni Maria na siya ang pinili na magluwal sa Panginoon, kinikilala na ni Elizabeth na Panginoon ang sanggol na kanyang isisilang. O paano naman kinilala ni Maria ang sanggol na kanyang isinilang sa makatwid ay ang Panginoong Kristo Jesus? Basahin ang 46. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Tulad din ng naging kalagayan ni Maria, tinatawag niyang Panginoon ang Panginoong Kristo Jesus. Bagaman siya ang nagsilang. Kaya po, tulad ni David at ni Maria, manatili tayong manghawakan sa pananampalataya na ang Panginoong Kristo Jesus ay dapat
kilalaning Panginoon, dapat purihin at dapat sambahin na gaya ng pagsamba ng mga anghel, sapagkat siya ang nakaupo sa mataas na posisyon sa langit. Huwag nating pag-alinlanganan ang katotohanan ito. Sa halip, ano ang pananampalatayang dapat nating pagtibayin sa ating mga puso mula sa katuroang ito? Santiago 2:1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Itatakpo natin sa ating puso at isip ang pananampalataya na ating tinanggap ay galing sa Panginoon. Parapat lang na gamitin natin ito sa pagsampalataya sa Kanya bilang Panginoon ng kaluwalhatian. Hayagang nagpapakilala sa atin ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Sa mga unang lingkod, kahit hanggang ngayon, hindi man mukhaan, sa maraming pagkakataon ay nararanasan natin ang Kanyang presensya. Kagaya ngayon, hindi naman tayo tutungo sa sambahan dako kung hindi tayo sumasampalataya sa Kanya, hindi po ba? Huwag tayong maging gaya ng mga mangmang na hindi nakilala ang Panginoon ng kaluwalhatian. O mas mabuting sabihin na hindi nila siya kinilala. Kasi kung kinilala sana nila ang Panginoon, hindi sana nila ipinako sa krus. Opo, ang pagkapako niya sa krus ay ang kaganapan ng kanyang misyon na iligtas tayo sa walang hanggang parusa na nararapat sa atin na mga makasalanan. At nang matapos niya ang kanyang ministeryo sa lupa, muli nagbalik siya doon sa langit upang lumuklok sa kanan ng Diyos na una niyang kalagayan. Diyos na makapangyarihan at maluwalhati sa lahat. Dahil sa bagay o sa bigay Diyos na pagkaunawa, ano ang dapat nating pagsumakitan habang tayo ay narito sa lupa? Kolosas 3:1-2, Tagalog Popular Version. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang unang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon dito sa lupa, ginugol natin sa paglabag sa kanyang mga kautusan at sa pagkakasala. Dahil dito, bagaman tayo ay buhay, nangamatay tayong lahat sa paningin ng Diyos. Subalit, dahil sa kanyang awa at dahil sa kanyang agape, binuhay niya tayong muli upang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ito ay ang mabuhay sa pagsunod sa Kanya at sa mga gawang kabanalan. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon at ang pag-akyat niya sa langit ay halimbawa na mangyayari sa sino man na ang bagong buhay na kaloob sa Kanya ay gugugulin sa kabanalan. Hindi po madaling magpakabanal sa mundo ng mga makasalanan. Kaya nga, ang termino sa talata ay pagsumakitan ninyo ang mga bagay na panlangit. Opo, kailangan nating magtalaga ng oras. Mag-alay ng lakas
At kailangan nating magsakripisyo upang makagawa tayo ng kabanalan. Tandaan, ang mga sakripisyong gagawin natin ay hindi maitutumbas sa sakripisyong inialay ng Panginoon sa iyo, sa akin, sa atin pong lahat. Ugaliin ang pagpapakabanal o mga bagay na panlangit. Gaya ng pagsamba, mga pagpapasalamat, pananalangin, at pag-iingat sa pagiging Kristiyano saan man tayo naroroon. Ano ang pangako sa atin mula sa pagtuturong ito na dapat lubos nating sampalatayanan? Efeso 2:6, God's Word. God has brought us back to life together with Christ Jesus and has given us a position in heaven with Him. Inuulit po sa atin na binuhay tayong muli ng Panginoon para mapasa kay Kristo, para mapalapit sa Kanya. Salamat sa Diyos dahil iyon ang nangyari. Napasa kay Kristo tayo nang tayo ay maging bahagi ng iglesia na Kanyang katawan. At dahil bahagi na tayo ng Kanyang katawan, kung saan siya naroon, doon din tayo doroon. Kung siya ay umakyat sa langit, tayo man ay aakyat sa langit. Kung siya ay nabubuhay magpakailanman, tayo man ay mabubuhay magpakailanman. Kung siya ay lumuklok sa pinakamataas na luklukan sa langit, tayo man ay luluklok na kasama niya. At maghahari na kasama niya magpasawalang hanggan. Lubos tayong sumampalataya na ang Panginoong Kristo Jesus ay siya ring Diyos na nakaupo sa kanyang trono o luklukan sa langit. Pagdating ng takdang panahon at hindi na malayo, pangako niya sa atin, tayo man ay inihahandang makasama niya doon sa maluwalhating luklukan sa kalangit-langitan. Ito ang ating kabanal-banalang pananampalataya na ibasbas ng Diyos sa ating mga puso ang diwa ng pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, manaming Diyos, Diyos na banal, dakila, at pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa ibabaw ng sanlibutan. Ama naming Hari, muli ay pinasasalamatan ka namin sa mga oras na ito sapagkat tinipon mo kaming muli upang ibalik sa iyo, Panginoon, ang mga papuri at kaluwalhatian na marapat lamang sa iyong marangal at malinis na pangalan sa pamamagitan ng mga ganitong pananambahan. Panginoon, laobin mo po sana ng mga aral na nadinig namin sa mga pagkakataon na ito'y matimo ng malalim sa kaibuturan ng aming mga puso at loobin mo po, Panginoon, na maisakatuparan namin ang mga aral na ito sa aming buong buhay at upang sa ganon ay
patuloy ka namin matanghal sa aming mga kalagitnaan. Tulungan mo rin po ang mga kapatid namin na hindi mo nasumpungan sa mga ganitong pagtitipon. Sila na may mga sinumpaang katungkulan sa iyo, pangtaway purihin at sambahin. Panginoon, dalangin namin na sana po magpakaranas ka po sana sa kanila at tulungan mo silang makabangon sa kanilang mga pananampalataya sa iyo at kung nanghihina sila, Panginoon, tuloy mo silang palakasin. At sa mga kapatid namin may mga karamdaman, pagalingin mo po sana sila upang sa mga susunod namin pagkakatipon ay magkasama-sama kami pupuri at dadakila sasamba sa iyong marangal at malinis na pangalan. Ama namin Diyos, narito rin po ang maliit na pinagtipon-tipon namin mga magkakapatid. Dalangin namin na sana po iyong basbasan at bendisyonan ang mga salapi ito'y magamit lamang sa loob ng iyong kabanal-banalang iglesia upang ipalaganap ang iyong ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Loobin mo po na makatawag pa ng mga kaluluwa na makakasama namin sa paglilingkod at pagtatanghal ng iyong dakila at malinis na pangalan sa ibabaw ng sanlibutan. Salamat ng marami, Panginoon. Sana po sa aming mga paghiwa-hiwalay ay ipabaon mo sa amin ang iyong banal na bendisyon at basbas at ingatan mo kami upang sa mga susunod pang mga pagkakataon ay makaganap pa kami ng aming mga katungkulan na sinumpaan sa iyong banal na harapan. Ito po ang aming idinadalangin at ipinagpapasalamat sa marangal mo pong pangalang Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos po ng ating pananambahan sa kataas-taasang Diyos, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang maliit na alipin at sa pamamagitan ng mga makapangyarihang salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Ang pakikipisan ng kanyang banal na espiritu, ang siya nawang ipagpala sa ating lahat na mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, sumaatin ang kapayapaan. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa. Magalak sa